Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay maghanda naman tayo ng simpleng almusal dito sa amin sa bukid. At isa nga sa paborito naming almusal o merienda ay saging na saba, nilagaman o prito. At ayan nga at isa-isa ko ng pinitas ang saging at ilalaga ko yan. At bukod sa saging ay mahilig din kami sa nilagang kamote at prito. Sayang nga dahil hindi uso ang saging na saba sa Israel at ang kamote naman nila ay hindi gaya ng kamote natin sa Pinas. Ang kamote sa Israel ay matabang ang lasa at may pagkamaya pa at kapag ipinrito ay hindi man lamang lumulutong. Paborito ko nga ang kamote at yun pa nga lamang ay solve na ako sa umagahan o kaya naman ay merienda. Nagluluto din pala ako dyan ng pritong longganisa at kapag nagluluto nga ay nakasanayan ko na din ang laging nakapamewang. At sigurado akong marami din sa inyo ang gawain yan at hindi nga kompleto ang pagluluto kapag hindi nakapamewang. At ayan nga't luto na ang ating nilagang saging at meron din kaming suman sa ibos na binili ko pa nga yan sa Nagcarlan. At ready na din ang ating masarap na longganisa. Simpleng pagkain at simpleng almusal nga lamang sa bukid ay solved na. At samahan pa natin ang mainit na kape at may pagkasosyal pa nga ang mug at Starbucks pero ang kape naman ay 3-in-1. Maganda nga ang panahon ng araw na yan at ayan nga at meron pang binilad na palay. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay dito sa amin at dyan kami napagtapos ng aming mga magulang. At proud ako na anak ako na magsasaka at hindi ng isang kontraktor ng DPWH. Ganun ang aming buhay sa bukid, simple, payapa at tahimik at kami-kami nga lamang din ang maiingay. At dahil nga malayo kami sa mga kapitbahay ay sanay ako kahit maghapong nasa bahay lang at hindi ako mahilig sa layasan. At kapag nandito ka nga sa amin ay hindi pwede ang walang sariling sasakyan dahil bihirang-bihira lamang ang dumadaan na tricycle na bumabiyahe. Ganon kaganda ang paligid dito sa amin sa bukid, green na green ang kulay dahil sa mga tanim na palay. Masisipag nga ang mga tao dito sa amin na kahit mga senior na nga ay nagtatrabaho pa din. At ayan nga ang aking tsuado na nagbibilad ng palay at kapatid dyan ang aking ina. Nakakaawa nga ang mga magsasaka sa hirap at pagod na kanilang dinadanas ay kapalit noon ay murang kilo ng palay. Mahal ang gastos pero yung kinikita nila ay halos malugi na kaya naman yung ibang mga magsasaka ay tumitigil na din sa pagtatanim. At ayun nga, kakain ang mga persons at niyayaya nga din namin ng tsuado na kakain ay ayaw niya daw at kumain na daw siya. At ayun nga at mayroong nagkukwentuhan sa likod at kwentuhan pa nga lamang ay akala mo yung mga nag-aaway na. Ganun nga kami dito sa Quezon kung makipagkwentuhan yung tipong kaharap mo lamang ang kausap mo pero yung boses mo ay abot na sa kabilang barangay. At sa lakas nga ng mga boses ay akala mo'y laging merong kaaway. Diyan na pala kami kumain sa labas para maaliwalas. Yung iba pala ay akala nila ay sarili ko yung bahay. Hindi ko po yan sariling bahay at bahay po yan ng aming mga magulang. Hindi po yan katas ng Israel kundi katas yan ng kanilang paghihirap at pagsisikap sa pagsasaka sa bukid. At yung iba naman ay akala nila ay mayaman kami. Hindi po kami mayaman at simple lamang din po ang aming buhay na nakakarao sa pang-araw-araw ng pangangailangan. At hindi po ako isa sa mga nepo babies. Papasok na nga din yan sa school ang aking mga anak at medyo tanghali na nga din ang kanilang pasok dahil meron silang exam. At ayun nga tumextra pa ang aking kapatid na si Utoy at tuwang-tuwa nga at gusto pa atang makiangkas. At dahil nga walang dumadaan dito sa amin na bumabiyahe na tricycle ay inihahatid na sila sa sakayan at minsan naman ay hanggang sa school na nila sa bayan. At ayun naman ang aking mudrakels na sipagsipagan ng person at naglilinis nga ng kanyang garden. Ay siya hanggang dito lang ang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Pag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!